Good morning, everyone. Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon, mga kababayan, itong patuloy na pagkakawatak-watak ng oposisyon. Una rito ay itong kampo ni Senator Manny Pacquiao ng kanyang running mate na si Congressman Lito Atienza ay humiling po ng kapalit niya sapagkat idinadahilan yung kanyang kalusugan. At pangalawa, ito pong kampo ni Leni Robredo at si Kiko Pangilinan ay tila nagtampo yata, hindi sumama doon sa kampanya doon sa probinsya ng Samar sapagkat nabalitaan daw yata niya na hindi siya susuportahan doon sa mga taga-Samar. Kaya hindi po siya sumama doon. Pangatlo, ito pong kampo ni Senator Lacson na kung saan ito ay nahati din at nagkahiwalayan sila ni Bebot Bilyo. Nagpunta doon sa kampo ni Leni Robredo at doon ay sumuporta. So, yan po yung ating pag-usapan ngayon. Bago po tayo magpatuloy, para po sa ating mga kababayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo sa Manny TV Komentaryo. At like nyo na lang po, share, pindutin na rin ninyo yung notification bell para updated po kayo sa lahat nating mga video. Tulad ng ating pag-usapan, ay ito pong kampo ni Senator Manny Pacquiao ay nagkaroon po ng problema sapagkat si Lito Atienza, ang kanyang running mate, ay humiling po ng kanyang kapalit at inendorso ni Lito Atienza ito si Tito Soto na magiging busy niya kung sakaling hindi daw niya kayanin ang kanyang karamdaman. Ayun po yung katuwiran. Dahil dyan sa mga kababayan ay tila nagpahiwatig talaga na ang kanilang positions ngayon ng mga opposition ay tila wala na rin sa ayos. Diskarel na po. Talagang sirang-sira sapagkat mismo yung kanilang mga running mate o partido ay mga nagkakaroon po ng problema habang palapit na po yung eleksyon. Hindi kaya ito dahilan lamang ni Lito Atienza, palibhasa siya ay kulilat sa survey. So, yan po yung isa sa ating titingnan sapagkat sa pag-ayaw ni Lito Atienza, kung totoo man o hindi ang kanyang sinasabi, mayroon pong mga dahilan na mayroon talagang problema ang oposisyon. Ganito po yung report sa Manila Bulletin, mga kababayan. Ibibigay ko sa inyo. Ayan po. Yan. Babasahin ko po sa inyo ito. Atienza prepares Soto to replace him as Pacquiao's running mate. So, bali inendorso ni Atienza si Soto bilang maging vice presidente. Ganito po ang sinabi. Senator and presidential candidate Manny Pacquiao said his running mate, Deputy Speaker Lito Atienza, prepares Senate President Tito Soto to replace him if he withdraws from the race due to health reasons. Ayan na po. Kung hindi niya makakaya, gusto niya si Soto. If he is not capable, he wants Soto, Pacquiao said during a press conference in Iloilo City, Wednesday, March 30. Atienza is already 80 years old and just last February, he underwent knee surgery. So, kung ganun, maraming totoo po ito. Pero tingnan po ninyo yung sitwasyon ng kampo ni Pacquiao.
pilay-pilay na po ito sapagkat pagkaganyan na yung si Soto ang kukuhanin niya uli na magiging running mate niya, paano naman si Senator Lacson? Anyway, wala namang problema yan kasi pwede namang i-endorso ni Atienza si Senator Soto bilang magiging running mate. Kaya lamang, itong si kampo naman ni Senator Lacson ay nagmumukhang kawawa naman sapagkat iniwanan na nga siya ni Bibot Alvarez, yung president ng Partido Reforma. At dahil nga po sa 80 million na hiniling doon sa staff ni Bibot Alvarez na tinanggihan po ni Senator Lacson. Yun po yung dahilan. Dito mga kababayan, sa puntong ito ng ayaw ni Lito Atienza ay marami pong bagayan na palaisipan. Ulit ko po na marahil ito ay dahilan dahil kulilat sa survey si Lito Atienza. Baka naisipan niyang umatras na lang. Ngayon po ay patuloy na kampanya ni Pacquiao. Ay nabanggit noong nakarang araw na doon sa Iloilo sila. Iyan ang isang palaisipan na hindi pa natin malalaman kung gaano ang katotoo itong sinasabi ni Atienza. Yun po. Pero pinapaliwanag naman na tungkol po ito sa kanyang kalusugan. So, pwede po kayong mag-comments dyan mga kababayan. Ang sabi dito, pagpatuloy ko po pagbasa. The boxer turned politician declined to give a categorical answer if he is already endorsing Soto, since it's already less than 40 days before May 9 election. Atienza has also not joined him in their campaign sortie. Mas importante ang kalusugan ng isang tao, at least nakatayo na siya at nakalakad na siya, pero baka mabigla, huwag lang muna. A person's health is important, at least he can stand and walk now. But it might be too soon to let's not talk about it, Pacquiao told reporters, referring to Atienza's condition. Pacquiao did not elaborate why Atienza preferred Soto to other vice presidential candidates, but Soto is known to be a staunch supporter of the Catholic Church and known to oppose new policies that do not sit well with the Catholic faith. Ayan po. Pacquiao also said he has yet to talk to Soto personally about the possibility of tapping him as his running mate. Pacquiao and Soto are supposed to meet this week, but that was cancelled because Pacquiao's previous commitment to meet with space executives. Abangan ang susunod na kabanata. Wait for the next chapter, Pacquiao said. But Pacquiao added that politics aside, and he Soto will definitely talk. Depende na kung ano yung pag-uusapan namin tungkol sa buhay, tungkol sa politics. It will depend. We might talk about life or we might talk about politics. So yun po yung sinabi ni Pacquiao, mga kababayan. So ngayon malinaw na yung kanyang kampo ay talagang nagkawindang-windang na po. Isang indikasyon yan. Ibig sabihin na talagang si Atienza ay seryosong magpapalit kay Tito Soto. So, alam niyo naman mga kababayan, ay pagka ang isang running mate ay umayaw, tapos kukuhanin din yung isang running mate doon sa isa kabilang kampo, siyempre apektado din po yung kabilang kampo. Hindi na malaman ngayon kung ano ang gagawin.
So, napakahirap po niyan. Kaya mahirap magkampanya na wala pong kompletong makinarya, mga kababayan. Ang oposisyon, totoong hirap dahil nga dyan sa mga problema na kanilang naranasan ngayon. Kaya kung ako dito, ni Pacquiao, ay mas maigi pa, sumuko na rin siya. Total, ulilat rin naman siya sa survey. Yan po yung aking pananaw dyan, mga kababayan. Kaya, minsan, dapat din nating maunawaan ay itong kilos o galawan ng oposisyon ngayon. Talagang hirap na hirap sila. Ito si Kiko Pangilinan ay ganun din. Yun nga, nasanabi ko sa inyo kanina, nagtampo ito na narinig niya na hindi daw yata siya suportahan doon sa grupo ng probinsya ng Samar, mga botante doon. Kaya hindi siya sumama doon sa rally doon, kampanya. Ayun po yung isa pang problema. Kaya ngayon, ito namang grupo ni Senator Lacson, alam na natin na nagkahiwalayan ito, watak-watak ito. Kung si Soto naman ay mawala doon kay Lacson, mahirap na, mabigat na sitwasyon yan, mga kababayan. Dahil nga si Soto ay running mate ni Senator Lacson. At tapos, Senator Lacson naman ay umalis na rin sa Partido Reforma. At iniwanan siya ni Bibot Alvarez. Kung ibig ko lamang sabihin na malinaw ang oposisyon ay nakawatak-watak na. Malabo na po yan, mga kababayan, na mananalo sa eleksyon. Kaya dapat, kung ako sa kanila, mag-isip-isip na sila. Ito si Atienza ay matalino ito. Kung totoo man na mayroon siyang karamdaman o wala, maganda yung ginagawa niya para hindi naman siya mabiktima ng talunan na kandidato. Huwag po kayo magagalit sa sinasabi ko. Totoo po yan. Sapagkat itong opposition ay nagkawatak-watak na po talaga. Yun po. Kaya kung nagkawatak-watak, ay dapat silang pag-isipan na nila ngayon ito. Kasi suntok na po sa buwan na makahabol sila. Ano pa mang gagawin, ay hindi na po mahanapan ng paraan yan. Sapagkat ilang araw na lang, 40 days na lang, 39 days, mag-eleksyon na. Ang magiging kalaban nila ngayon, itong oras, araw, sapagkat yan ay tumatakbo. Yan po. Yan po yung nangyayari dyan. Kung itong patuloy na pamamayagpag ni Marcos dyan sa Mindanao, at ngayon, araw na ito ay kampanya. Nangumpanya na rin si President Rodrigo Duterte sa Cebu. Alam niyo naman ang Cebu na malaki ang botante dyan. At pagka si President Duterte ang nangungusap dyan, ay tiyak, tataas pa lalo ang sorbi ni Marcos. Dito ngayon, mga kabayan, ng sorbi ni Marcos dyan sa Mindanao ay nasa 70% na po. 70% dyan lang amang sa Mindanao. Mas madagdagan ngayon araw na ito sa Cebu sapagkat ang ating Pangulo ay mangampanya sa Cebu, ay hindi po sasablay ang suporta dyan ni Marcos. Kaya naman napakaliging bagay pagka ang Pangulo ang nangungusap tungkol sa isang
pabor sa isang kandidato. So yan po. So pansamantala mga kabayan, yan lang muna ang ating update. At hanggang sa susunod na video, God bless you all.